1,921 pesos na CCTV na hindi kailangan ng Wi-Fi ang in-install natin dito sa farm. Network connected. Yun. Para sa monitoring ng alaga, ng taga-alaga at ng farm mismo. Madali naman siyang i-install. Kaso ang tanong, pasado kaya siya sa akin at ma-achieve kaya natin ang purpose niya kung bakit ko siya binili. Caution, you are under surveillance. Yan. Caution, you are under surveillance. May bago akong laruan na binili, CCTV. Ito ay sinasaksak na CCTV dahil may kuryente naman dito sa farm. Pero ginagamitan ng SIM para mag-view live at mag-review ng file. May kasama na siyang SIM sa package, kaso mukhang China SIM ito. Then may memory card na 1TB di umano. Tingnan natin mamaya sa laptop if 1TB talaga ito. Kinutingting ko ito. Tingnan kung paano gumagana at sinet up. V380 din itong CCTV na ito, kabrand ng Solar CCTV na nasa bagong farm. It turns out ang nakokontrol sa cellphone ay ang main camera, itong nasa baba. Then ang dalawang nasa gilid, mano-mano ang pag-preheat sa kanya. May app naman ako dati nito dahil nga ginagamit ko sa CCTV camera ko, kaya i-add na lang itong bagong nating device. Medyo mahina lang ang signal dito sa pwesto natin, kaya hindi ma-view na maayos sa app, pero at least na-connect na natin. At mukha naman decent ang kuha niya. Next step natin, itong pagkuha ng kawayan na pagmamountan natin itong CCTV. Kawayan na lang, marami naman dito. Kahit mabulok, di papalitan ng bago, bago maitumbang ang ating CCTV. Naging challenge lang ang pagkuha nitong isang ito, at ang dami nakasandal na maliliit na siit. Tapos, nakasandal pa sa wire. Aray ko. Kailangan lang malinis ang kawayan para hindi naman makasalugsog at maayos naman tingnan kahit paano. Medyo tabingi lang ng konti ang ating kawayan, pero i-estimate na lang natin sa pinakatuwid na pagkakatayo na possible mamaya. Nilagyan ko lang ng kapirasong retaso ng plywood para may pagkakapitan ang pinakamount ng CCTV. Ginamitan ko ng black screw, marami ako niyan eh. Hindi ko rin alam kung bakit, pero nagagamit ko naman. At itong battery operated drill na ito, maganda siya pang screw talaga at unscrew. Mataas na rin pala itong kawayan na nakuha. Pero mahaba rin ang ibabaw natin para talagang matibay kahit paano, lalo na at mahangin. Meron akong 15 meters na wire at assemble tayo ng extension naman para may linya tayo para dito sa CCTV. Hindi problema mahina na araw, hindi rin problema maulan ng panahon. Basta may kuryente, magre-record ito. Hindi ako nakakuha ng linya galing sa greenhouse at malapit-lapit. Malayo-layo maabot ng ating wire. Namasukat namin ang layo ng paglalagyan namin, naghukay na kami para sa poste ng kawayan. Basta ang pagkahukay ay malalim, titibay yan. Nilagyan din namin ng plastic na sako ang poste para mas tumagal ang buhay. Hindi basta-basta mabubulok ang kawayan na nakabaon at hindi rin aanayan basta-basta dahil nga may balot siya. Ginamitan ko ng tricycle para madaling makaakyat at ma-mount ang ating CCTV. Madali lang na ma-mount ito. Ang purpose ng paglalagay natin ng CCTV ay para sa monitoring ko sa farm, protection ng farmhouse at protection ng mga alaga at taga-alaga natin dito. Kailangan lang gamitan ng bote para isusot natin dito sa ilalim ng outlet at ang power supply ng CCTV. Hindi kasi mga waterproof ito. Waterproof ang CCTV natin pero yung power supply ay hindi. Ano ba yun? Anyway, yan ang naging diskarte. DIY at no cost at all. Pero for sure, it will serve its purpose. Kahit malakas ang ulan na may horizontal wind, hindi yan para mabasa sa loob dahil medyo malalim ito at makipot. Na matapos ng setup, moment of truth. Network connected. Yun. Matapos ang initial setup, nahirapan na akong mag-connect sa camera. Kahit na nasa mas open tayo na area na decent ang signal. Gusto ko sana makakonect na para makita ko kung tama ang tutok ng camera. Later on naman, nakakonect din after na ilang tries ulit. Then, imik siya ng imik pag may nakita talaga na tao. So ito mangyayari pag may na-detect. Caution, you are under surveillance. Yan. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Na ano na. Caution, you are under surveillance. Caution, you are under surveillance. Pwede naman siya i-off. Then, makikita sa phone na decent ang kanyang kuha. At naitama din namin ang angle ng camera. Pero it turns out, yung main camera lang ang night vision. And nang kukuha na ako ng footages, di na ulit makakonect sa app. Then nung kinuha ko naman ang memory card para i-check ang footages, 16GB lang pala ito at hindi 1TB. At tumigil mag-record kahit na naka-loop recording. At yung SIM na kasama, hindi magagamit dahil nga China SIM. Kaya bumili pa rin ako ng bagong SIM. Itatry ko next time na palitan ng SD card at nakasmart na rin naman ako na SIM dito. Sa ngayon, hindi ko pa marirecommend na bilhin nyo itong camera nito.
huwag niyong bibilhin. Hindi ko pa nakuha ang purpose ng pag-install ko sa kanya. Abangan niyo mga Call of Duty. Ang susunod na gagawin ko dito. Yun lang. Peace.